Sa pagpapatuloy ng seryeng Panata Ko, Pangako ng Bawat Pilipino, alamin ang kwento ng isang cyberbully at ang kanyang panata na tumigil na sa pang-aapi ng kanyang kapwa sa pamamagitan ng internet. May news to go si Love Anyovera. Kung mahirap makabangga ang isang bully, mas mahirap makabangga ang isang cyberbully. Ang ugali agresibo sa internet, tila nawawalan kasi ng preno. I live a normal life, but if you mess up with me, get ready with the mess. Si Codename Troj halimbawa, lumikha pa ng mga peking email, Facebook at Twitter account para raw gamitin laban sa mga kinaiinisan. I actually have 5 emails, 4 of which for spam. Isa doon ginagamit ni Troj. Tapos yung Facebook, may ginamit din ako isa pang trash account lang talaga. Dahil hindi naman siya makikilala, sky is the limit daw kung siya'y mang-alipusta ng mga target na kaaway. From Facebook, tadalhin mo yung tao dun sa chatroom and you'll see if you could influence them to do one thing, which is usually resbag. Kung naka-video sila dun sa chatroom nila, pukanan mo ng print screen, gagawin mo ng pang-bully, tapos parang napikon sila, you are victorious. Pag kanyang nahack ang profile page ng kaaway, as in, delete yung details, delete yung picture, delete lahat. At para siguradong win sa digmaan, nagre-recruit pa siya ng mga tauhan. And let's say magkagulo nga sa forum or may mambastos or may maging siga online, kuyugin na yan. Nangyayari ang cyberbullying kapag ginagamit ng isang tao ang internet, cellphone o iba pang teknolohiya para makapanakit o mamahiya ng kapwa. 4 sa kada 5 biktima, karaniwang binubuli ng iisang tao lang. Isa naman sa kada 5 biktima, madalas pang pinagtutulungan ng isang grupo ng mga cyberbully. Pero karaniwan ng mga cyberbully, dati rin palang inaapi. Pinost yung pictures ko and everyone was just bullying me, giving me names. Apparently, the page was intended for people to trash talk for the sake of doing it. They feel very low about themselves. They have to place themselves highly again. So one way to do that is really to bully others. Pero si Troj, tinatamaan na raw ng konsensya. Sa cyberspace kasi pwede ka maging Diyos. Sa totoong buhay, hindi. So it's creating this frustration, tapos yun, ang daming effects. May mga bagay na parang sana mas peaceful ka na lang. Kaya sa pag-log-in sa bagong taon, handa na raw siyang mag-log out sa cybergyera. Panata ko, hindi na maging cyberbully. Siya si Troj at ito ang kanyang panata. Love Anyovera, GMA News.